Hello po, kumusta po kayong lahat? Saan man kayo naroroon, lagi po kayong mag-iingat. Welcome po sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po, ika-21 ng Mayo, taon 2024. Ang topic po natin ngayon ay karugtong po ng ating topic kahapon tungkol sa Senate, yung pong pagpapalit ng mga chairmanship, yung pong pag-alis ni Senator Zubiri as a Senate President, at pagpalit ni Senator Chis Escudero na ngayon ay bagong Senate President. Si Senator Escudero po ay umamin na siya po yung nasa likod ng pagpapalit po ni... Siya po yung nasa likod para po mag-resign si Senator Miguel Zubiri as a Senate President. Pero bago po yan, may mga haka-haka na nakipagkita muna umano si Senator Escudero kaya Congressman Romualdez. At pagkatapos noon, ito na po ang nangyari. Pero ang sabi po ni Senator Escudero, wala pong kinalaman ang Malacanang dito. Yun po ay sarili niyang kagustuhan dahil nakikita po raw niya na hindi na po maganda yung pinapalakad ni Senator Zubiri. So titingnan po natin yan. Yan po ay abangan natin sa mga susunod na araw kung ano po ba talaga ang katotohanan dyan. Tayo po ay magiging mapanuri sa mga mangyayari. Bagamat ang Senate ay hindi katulad ng Kongreso. Sa Kongreso po, doon po sa Kongreso, wala na po tayong pag-asa. Hanggat ang namumuno po sa Kongreso ay si Congressman Romualdez, alam na this. So, magantay po tayo. Sana po mali ako. Correct nyo po ako kung ano po nakikita nyo. Pwede po kayo mag-komento sa baba. Pero bago po yan, bago po tayo pumunta sa ating topic, update po muna tayo sa ating currency exchange. Ang 1 US dollar po ay equivalent ng 58.169. Ang New Zealand dollar po ay 35.457. Bahraini dinar po 154.71. Kuwaiti dinar 189.52. Saudi Arabian Riyal 15.512. Canadian dollar 42.633. Japanese yen 0.372. British pound 73.956. At ang ating pong euro ay 63.158. Yan po ang ating updated currency exchange. Ngayon po ay ika-21 ng Mayo. Punta na po tayo sa ating topic. Senator Chis Escudero umamin na siya ang nasa likod ng kudeta laban kay Senator Zubiri para mapaalis sa kanyang pwesto as a Senate President. At Senator Bato de la Rosa nagpaliwanag dahil siya ay isa sa mga pumirma para patalsik si Senator Zubiri. Kaya po malungkot si Senator Zubiri at hindi niya maiwasan magtampo. Pero may paliwanag naman po si Senator Bato de la Rosa at yun ay papanoorin natin. So umpisa na po tayo. Isiniwalat ni Senate President Chis Escudero kasama ang 15 iba pang senador na marami silang agam-agam sa liderato ni Senator Mig Zubiri kaya pinatalsik nila ito sa pwesto. Habang si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada naman, umaming tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Men Corveras sa balita. Any objection? Hearing none, same is approved.
Inamin ni Senate President Francis Chis Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senador Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito ipininisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng lider ng Senado. Ang pagpapalit ng Senate President is always arranged through a gentlemanly conduct. I think 9 out of 10, except ng mga unang panahon, ang Senate President hindi tinatanggal ng BBQ. So hindi na kailangan ng bang declaring vacant, gano'n-gano'n. Mga na gano'n, para hindi naman seamless, pero at least mapayapa at hindi magulo. Huwebes noong nakaraang linggo, niya una siya nakipag-usap para kumbinsihin ang mga kasamahan at nitong linggo na kumpleto ang pirma. Nakumbinsi niya raw agad ang 15 senador dahil marami na silang agam-agam sa liderato ni Zubiri na hindi niya na idinitalye. Pero paglilinaw ni Escudero, walang kinalaman ang Malacanang o ang Kamara sa pagpapalit ng lider ng Senado. Nagkita raw sila ni House Speaker Martin Romualdez sa birthday ng isang kongresista nitong Miyerkules, pero wala itong inungkat na anumang issue, lalo na sa Senate leadership change. Hindi rin anya totoo nagkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa hindi maawat na investigasyon sa PDEA leaks. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ng at that time na may mga agam-agam. Walang kinalaman sa topic, walang kinalaman sa mga intriga nila na may kinalaman to sa palasyo kanila man. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada umaming tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan pero hindi siya nagpasimuno ng kudeta. Ang lumalabas kasi na bali-balita sa labas na ako ang nag-instigate, ako ang nag-initiate nitong kudeta laban kay Senator Mix. Hindi po totoo yan. I am denying it outright. I had no hand. I never initiated or instigated the ouster of Senate President Zubiri. Umami naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na kabilang siya sa mga senador na lumagda sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Sina Escudero at Senador Alan Peter Cayetano anya ang lumapit at kumumbinsi sa kanya bago ang sesyon kahapon. Pero lumagda siya dahil sa kasunduan kina Senador Francis Tolentino at Bongo na magkakaisa sa anumang botohan bilang magkakapartido sa PDP. Ang mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkadats na PDP senators, Senator Bongo, Senator Tolentino, and myself, referred sa Kubinan na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting sa 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari silang dalawa talaga nag-decide na sumunod kay Senator Jesus Escudero. Humingi naman ito ng paumanhin kay Zubiri. Isa si De La Rosa sa mga naging emosyonal sa pagbaba sa pwesto ni Zubiri kahapon. For me, being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Mix doon is, sorry boss, I failed to win the war for you because I have one of his trusted lieutenants. Pero si Zubiri inaming nadismaya sa ginawa ni De La Rosa. Kahapon ako po heartbroken, diyan po ako dumbfounded. Talagang hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari ngayon. Pero at least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Okay lang po yan. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? There's no permanent friends, only permanent interests. Samantala magiging independent at hindi aanib sa oposisyon ang 7 sa mga senador na hindi sumuporta kay Escudero. Ayon kay Zubiri, nagpulong sila kagabi at napagkasundo ang
magiging buo ang suporta sa isa't isa. Usapan namin na manatili kami isang bloke. Pito kami and you can call us whatever you want. Magic 7. Together, buong pong puso at suporta namin sa isa't isa. And hindi pa namin alam kung may manatili po kami independent. So we're still discussing it. Ang sabi nga namin, let's give it a break. So mag-break muna kami. And when we come back, we'll make that decision. Pero so far, ang kagandahan po nito ay talagang lumakas lalo ang aming samahan. Sa hirap at ginawa, talaga yung seatmates group namin na to ay nagsama-sama. Humingi na ng sorry si Senate President Francis Chis Escudero sa mga kapwa-senador sa sakit at sugat na idinulot ng nangyaring kudeta kahapon. Pakiusap niya mag-move on na at kung may mangyayari mang debate sa mga issue, hindi sana mauwi sa political bickering. May Ann Corvera. So yan po yung nangyaring pahayag ni Senator Zubiri na siya po ay nalulungkot sa nangyaring pag-resign niya. Tsaka po sa mga nagpirma na 15 senator na para mapababa siya sa pwesto. Kasama po doon si Senator Bato de la Rosa. Bagamat nagpaliwanag si Mr. de la Rosa at si Senator Jinggoy na hindi siya ang nasa likod ng kudeta. Bagamat si Senator Chis Escudero na siya ang pasimuno o siya ang nasa likod. At panoorin pa rin po natin ang isa pang video ng pagpapaliwanag ni Senator Bato de la Rosa para po tayo ay lubos na maintindihan natin kung ano po yung kanyang saloobin, kung bakit po siya pumirma. Bagamat nasabi na niya na yun po ay gawa ng kanyang partido at nagsorry naman siya, panoorin pa po ulit natin yung kanyang pahayag. Kahit napaiyak sa plenaryo kahapon, inamin kanina ni Senator Bato de la Rosa na isa siya sa mga pumirma para palitan si dating Senate President Mig Zubiri. Inamin din ni Senate President Chis Escudero na siyang pasimuno sa balasahan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. My commander, I'm so sorry. We lost the war. Nahiya ako sa kanya. Dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Nagsorry si Senator Ronald Bato de la Rosa kay dating Senate President Mig Zubiri. Matapos niyang aminin na kasama pala siya sa pumirma sa resolusyon para iluklok si Senate President Chis Escudero at patalsikin si Zubiri sa pwesto. Hindi ko tinanggap. Sa pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon, napaiyak pa si De La Rosa habang nagpapaalam si Zubiri nang magre-resign na siya bilang Senate President. Pero kanina, inamin ni Senator De La Rosa na siya pala ang pang-15 senador na pumirma ng suporta kay Escudero. Kasi yung nakapirma ako before mag-start ang session, di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaldohan ako ni Migs, ay talaga dito ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you because I am one of his trusted lieutenants. Paliwanag ni Senator Bato de la Rosa, buo naman ang suporta niya kay Zubiri. Pero mas nagibabaw ang una niyang pangako sa mga kapartidong senador sa PDP na solid sila dapat kapag may botohan. Among us three magka-Dutch na PDP senators, Senator Bungo, Senator Tolentino, and myself, referred sa covenant na majority wins. In every voting situation, in this case, nangyari silang dalawa talaga nag-decide na sumuporta kay Senator Chis Escudero. Ako ngayon, I want to stay with, ayaw ko sana. Pero yun ang usapan. Ikinagulat naman ni Zubiri ang revelasyon ni De La Rosa. Talagang kung kahapon ako po heartbroken, then po ako dumbfounded. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Ayon kay Zubiri, kinausap na raw siya ni De La Rosa bago magsimula ang sesyon kanina. Pero hindi pa raw siya handa na pag-usapan ng issue.
for the session. Sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko pa talaga Ma-process, bigyan ng ma-process. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Di ba? Parang, wow, ba't niyo pa hinakap ang asawa ko? Bago yan, inamin na rin kanina ni Senate President Cheese Escudero na siya nga ang pasimuno sa resolusyon para patalsikin si Zubiri dahil may ilang senador ang diskumpiyado na raw sa dating Senate President. Hindi mo lang kung makipag-usap dahil marami naman ang at that time na may mga agam-agam. Noong Webes, inamin ni Escudero na nag-draft siya ng resolusyon ng pagpapalit ng liderato. Gabi bago yan, dumalo siya sa isang public gathering kung saan naroon din sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero giit ni Escudero, wala silang kinalaman sa pagpapalit ng liderato. Hanggang sa nitong weekend, sinimulan na niya ang pagtatawag sa mga kapwa-senador. Linggo raw niya na-secure ang commitment ng 15 kasama. Kaya kahapon, napilitang bumaba sa pwesto si Zubiri. Senate President, hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganon-ganon. Wala lang ganon, para hindi naman seamless, pero at least mapayapa at hindi magulo. So yan po, malinaw po yung napanood natin. Ang 2 beses po yan, magkaiba na po ng balita yan. At malinaw rin po, bago ang pagpapatalsik kay Senator Zubiri, ay nagkaroon ng pagtitipon sa pagitan nila First Lady at Congressman Romualdez. Bagamat dinedeny ni Senator Chis Escudero na walang kinalaman ng palasyo dito, tingnan po natin ang maging mapanuri po tayo. Yung pong lang sinabi ko na sa Kongreso, doon po tayo ay wala na po tayong pag-asa doon. Dito po sa Senado ay 50-50 po tayo. At marami rin pong, dahil marami pa pong mga senador na hindi po magpapalikta yan. Dahil iba po yung sitwasyon ng Kongreso at sa Senado. Yan po, tayo po ay maging mapanuri dahil po sa atin po, tayo pa rin po mga mamamayang Pilipino ang lakas. Sa atin pa rin po ang kapangyarihan. Pagdating po sa mga botohan, tayo po ang magde-decide kung sino po ang boboto natin. At wag po tayong papayag na mapalitan ng ating konstitusyon. Yung po kanilang sinusulong na charter change, mahigpit po akong tutol dyan. Ewan ko lang po kayo, pero hanggat maaari po ay hindi po pabor na papalitan yung ating saligang batas. Yan po ay malinaw. So punta naman po tayo sa mga nabakanteng Chairmanship Labor Committee sa Senate. Panoorin po natin. Nagsimula ng bitiwan ng ilang senador ang kani-kanilang chairmanship sa mga komite matapos magkaroon ng balasahan sa Senate leadership. Nagbabalik si Ria Fernandez. Kasunod lang ng palitan sa liderato ng Senado kahapon, inialok na ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kay Senator Joel Villanueva ang iiwan niyang chairmanship sa Labor Committee. Inausap na raw niya si Villanueva tungkol dito kahit hindi pa aprobado ng liderato ng Senado. No, I'm inclined to give up the Labor Committee. In fact, I already, without the permission of the Senate President, I already offered it to Senator Joel. He being an expert in labor, being the chairman of TESDA. But sabi sa akin ni Senator Joel, he's going to think about it yet. Si Villanueva ang nagsilbing majority floor leader ni dating Senate President Mig Zubiri. Hindi naman tiyak kung bibitawan na rin ni Estrada ang Defense Committee. Bukas pa kasi nakatakdang mag-caucus sa mga senador para selyuhan ang chairmanship at ang mga nabakanteng posisyon. Sa ngayon, 4 pang komite sa Senado ang nananatiling blanco. Kabilang dyan ang Committee on Ethics and Privileges, Finance, Tourism at Youth. Bigla ring nabakante ang Local Government Committee at ang Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Matapos magbitiw ni Senator J.V. Ejercito bilang chairman ng parehong komite. Para sa mga komiteng wala pang chairperson, sabi ni Escudero ang vice chairman muna ang mamumuno sa mga mababakanting posisyon.
We did not expect and we were not aware of those resignations, so we would have thought that that would have continued until their replacements would have been elected by the body. But given the resignations yesterday, which we fully understand and accept, Ayon pa kay Escudero, pwede pa rin naman anyang mai-refer sa mga komite ang mga panukalang batas kahit wala pang naitatalagang chairperson sa mga ito. Samantala, mananatili naman si Senador Bato de la Rosa bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ibig sabihin ba nito, tuloy pa rin ang PIDEA leaks hearing? depende sa chairman, pero pinaalala ko lang sa kanya, tulad ng pinaalala ko sa unang pag-attend ko ng hearing. Walang pumipigil sa kanya maghain ng resolusyon tungkol dito para walang issue kaugnay sa procedure. Samantala, nag-dinner kagabi ang mga nag-resign na Senate leader sa pangunguna ni Zubiri. Ayon kay Villanueva, wala pa silang desisyon kung ano ang kahihinatnan ng kanilang grupo. Pero bukas daw siya sa kung ano man ang ialok sa kanyang komite o maging minority leader kapalit ni Senator Coco Pimentel. Lalo't pinalitan na rin si Villanueva ni Senator Francis Tolentino bilang majority floor leader. There are some committees being offered to me as well by the new leadership. I'm also studying that option. At the end of the day, sinasabi ko nga na ang pipiliin pa rin natin maglingkod sa bayan. Sa ngayon, magpapahinga raw muna ang tinaguriang seatmates block. Pero ang malinaw ayon kay Zubiri, mas lumakas pa niya ang kanilang samahan. Manatili kami isang bloke, 7 kami, and you can call us whatever you want. Magic 7. But we're together, buong puso at support namin sa isa't isa. Yan lang po ang ating topic ngayon. Muli po, ako po ay nagpapaalala sa inyong lahat. Tayo po mga Pilipino, tayo pa rin po ang may kapangyarihan. Pagdating po sa botohan, tayo po ay maging matalino. Dapat po yung mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno ay tignan po natin mabuti, suriin po natin kung sino po ang dapat natin ihalal sa susunod. Ito bang gobyerno ito ay maganda po ba ang palakad ngayon? Ano po ba inyong nakikita? At hanggang maaari po, muli ipapaalala ko sa inyo, huwag natin papayagan na mapalitan ang ating konstitusyon o ang ating saligang batas. Dahil dyan po nakasalalay ang ating kapangyarihan bilang isang mamayang Pilipino. Nandyan po ang ating puso. Yan po ang magpoprotekta sa atin, sa bawat isa sa atin. At maging mapanuri rin po tayo sa nangyayaring sigalot sa West Philippine Sea. Yan po, kailangan po natin tutukan din yan. Dahil mahirap po ang mahirap po kung yan po ay lalala. Tayo po ang maapektuhan. Kung hanggat maaari, ayaw natin ng gera. Sino ba naman ang may gusto ng gera? Dahil kawawa po tayo mga Pilipino. Lalo na't ganyan kalakas ang kalaban natin. Hindi po natin kakayanin yan. Bagamat doon sa Fidelix, doon abangan pa natin yan. Tingnan po natin kung ano po yung mga susunod na kabanata yan. Napanood naman po natin yung nakaraang hearing dyan. Na-contempt po yung dalawa. Si Bicoy at saka si Mr. Morales. Ngayon po ay nandun sila sa Senado. Doon po sila nakadetain. Abangan po natin yan sa susunod na hearing. Kung matutuloy po ba yan. Nasa kamay na po ni Senator Bato de la Rosa yan. So hanggang dito na naman po ang ating topic ngayon. At mag-update na lang po ulit tayo bukas. Abangan nyo po yung ating video. Muli po, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-click po ang notification bell. I-like at i-share na rin po ang ating mga video para po maraming makapanood. Muli po, mag-iingat po kayong lahat. Maraming pong salamat. Paalam. Adios.